naman, ano ang inyong reaksyon na kayo ay napiling maging bahagi ng Batang Quiapo Year 3? Sobrang nagpapasalamat po ako, Direk Coco. Sobrang thank you po kasi sobrang bago po sa amin ito, sa aming family. And then, ang ginagawa po kami ng mga content, pero hindi po ganito. Kaya sobrang... Pero wala ring script yun. Wala pong script yun, pero iba po ito talaga. Kanina po pagpasok ko, sabi ko, totoo ba to? parang sobrang laking opportunity po, Direk Coco, na binigay niyo po sa aming family po as nagsisimula po sa vlogging industry po. Kaya sobrang, idol ko po si Miss Andrea po sa pagbablog. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sobrang na-excite po kami at ibibigay po namin yung kaya po namin ibigay. Kaya Direk Coco, maraming salamat po. Sobrang Diba? thank you. Lord, thank you po, Lord. Salamat po. Hindi sila yung unang content creators na nabigyan ng chance eh. Di ba? Madami pa during the first season, di ba? And we also have yung mga first-timers sa OGs like si Mammoth, si Big Mac, si Baby Giant, di ba? Sinabi sa akin ni Mammoth during our interview na his life has changed. Sobra. Di ba, Mammoth? Kwento mo sa akin. Go ahead. Sobrang nabago po ang buhay ko. Mula MMA, nag-champion, nag-boxing, naging extra sa artist, naging extra, nakilala, at nagkaroon ng mga sasakyan, business, dahil sa Batang Quiapo, dahil din sa turo ni Direk Coco na sobrang papasalamat pa ako kay Direk Coco at kay God na nabago po ang buhay ko. Nabago po ang buhay namin sa pamilya ko. Kaya maraming salamat po, Direk. We love you. Si Baby Giant, sumikat na. Ito, nakikita ko na talaga sa social media. Sobrang sikat na to eh. Siyempre para makita po. So, Direk, maraming salamat po. Isa po sa kinuha niya po. Kasi po, isa rin po akong content creator. So, Direk, thank you po sa ano. At marami rin po yung nabago po sa akin. Yan. Thank you po, Direk. Big Mac. Malaking pagbabago ko yung nangyari sa buhay ko. From a PBA player na bangko naman ako. Tapos yung role mo dati, ano lang lagi? Ano lang ako, kapre, lahat lang. Tapos, doon nagla-lines, yung mga guesting lang na sa isang mga serye na for taping days, yun sa isa buong. So, Ngayon? 2 years na ako sa Wow! yung binigay na opportunity ni Direk na hindi nga ako sumikat na PBA player dahil yun ang pangarap ko eh. PBA talaga ang buhay ko eh. Pero ngayon, meron na akong pangalawang career na bilang isang legitimate na artista talaga dahil lang sa tiwala na ginawa ni Direk Coco. Tapos, syempre dagdag ko lang ho, lahat ho ng bahay ko na bayaran ko na. Lahat ng bahay? Lahat po ng bahay ko. Wow! At saka, may iba talaga yung perception mo sa trabaho. Kasi tulad sa aming tropa ng Tanggol, never sa 2 taon po, wala akong na-late sa amin kahit isang beses. Wow. Walang umabsent sa amin kahit isang beses. Kasi sa takot namin, sa isang mali namin, patayin na kami bukas. So, thank you po, Direk Coco. I love you. Direk, love you. Thank you, Big Mac. Si Raymond naman. Raymond, yung mga kotse mo, ha? Yes po, actually medyo nung tinawagan po ako ni Coco, sabi niya nga, Mon, sabi niya, kailangan sana kita dito, supportahan mo kami. Sabi niya, kasi mahirap ako dito palagi sa Batang Quiapo, so kailangan ko yumaman. Well, happy po ako dito at naging party po ako ng Batang Quiapo. Ako po isang negosyante, hindi po ako artista, pero na-appreciate ko po ng todo ito pong Batang Quiapo dahil po nakikita ko po yung suporta po sa bawat isa po dito sa kasamahan po namin. From the staff, sa lahat po ng mga tumutulong po sa amin doon. At nakikita ko po yung respeto, yung pagmamahal po sa bawat isa. At yun nga po, sa lahat po ng mga natulungan pong artista ni Coco, kahit po ako, natutulungan niya po ako sa iba't ibang antas po ng buhay ko. Thank you, Raymond. Attorney Ray. Magandang hapon po. Kung pag-uusapan po ang swerte, baka ako na yung pinakaswerte sa lahat nandito. Hindi po ako artista, hindi ako content creator, wala nga akong Facebook page. Kasi all of a sudden, hawak ko itong mic, kinakausap mo ako, may camera pa. Di ba napakaswerte niyan? Siguro for 35 years, I'm in the confine of my law practice.
Lagi lang akong nandun. Wala talaga akong kamalay-malay dito. Ang kaeksena ko si Ma'am Charo. Nung makita ko si Ma'am Charo, gusto ko na talagang, ayoko na talaga. Sobrang starstruck ako dito, hindi ko talaga kaya to. So iniisip ko na kung paano ako magpapaalam. Babalik na lang ako sa practice. Pero, I don't know, yung suporta niya, grabe. Sabi nga ng iba, hindi ka makakatanggi. Dahil, yung pagkakataon na to, magsama-sama pa yung kahit sinong mga abogado dyan. Ako lang abogado rito. Sorry kayo. Salamat ko, salamat. Thank you, Attorney Ray. I want to hear from the OGs din, no? Basilio and Smuglass. Ayun, syempre, Direk, maraming salamat. Alam mo yan, alam mo kung gaano ka namin kamahal at alam namin kung gaano mo kami kamahal. Hindi po kami mga artista, mga rapper po kami, kaya nung una, hindi po namin alam kung marunong ba akong umarte o hindi. Pero dahil nga 2 years na ako, ngayon alam ko na hindi talaga ako marunong umarte. Pero magaling po akong gumawa ng kanta. At sila lagi ang kasama ni Coco sa mga out-of-town shows, Yes di po. ba? Bukod po doon, bukod po sa malaking karangalan na mapasama po kami mula sa probinsyano hanggang dito po sa Batang Quiapo. Nagpapasalamat din kami dahil pinagkakatiwalaan kami ni Direk Coco na gawin yung mga soundtrack na laging napapakinggan nyo gabi-gabi bago magsimula yung mga napakagagandang Good mga job! eksena para i-kondisyon kayo na eto na, ang Batang Quiapo, papalabas na. At kaya nagpapasalamat kami palagi kay Direk Coco dahil ginaguide niya rin kami bukod sa mga talent namin at nabuksan na mga bagong skills namin katulad nitong pag-arte. Sobrang laki ng ambag niya sa aming pagkatao para mas maging better sa kung sino kami dati. Maraming salamat. Let's go now to Alan, Ryan, and Ron.